Maihabol ko lamang po itong issue na ito, isang usapin po na mahalaga ito mga kaibigan, lalo po sa mga kaibigan natin, sa mga sumusuporta sa ating palatuntunan sa YouTube, na may mga kamag-anak po dyan sa bansang Amerika mga kaibigan, dahil pinaiigting ng Trump administration yun po kanilang mass deportation doon po sa mga walang papel na mga migrants sa Amerika. Base po doon sa isang panayam kanina kay Philippine Ambassador to the USA, Babes Romualdez, o itong si Jose Manuel Romualdez. 24 po yung ipa-deport na. 24 na mga Pinoys na may mga kaso sa US ang ipa-deport na ng Trump administration. 24 lamang ho yan mga kaibigan, sari-saring kaso. May kaso ng shoplifting, magagaan lang naman daw ng mga kaso. Pero ang dahilan po ng pagde-deport sa kanila, it's either na-run out yung kanilang visa, sila po ay nag-tourist po dyan sa US at hindi na bumalik. Nag-overstay na po dyan sa naturang bansa. Ito sa Pilipinas lamang pero alam naman natin na mas matindi yung mga deportation na ginagawa laban po sa mga South American countries na kanugnog lamang ng estado ng Amerika. Katulad po ng Mexico, Colombia, at kung ano-ano pang mga bansa dyan sa South America mga kaibigan. Pero alam niyo ba na pagkatapos po ng 24 na yan na naka-ready na i-deport sa Pilipinas, meron ng pinoproseso na 80 iba pa. So ibig sabihin itong 80 na ito susunod dito sa 24. Pero ang sabi naman ni Ambassador Romualdez, hindi lang sa Trump administration yung ginagawang pagpapatapon, pati nitong nakalipas ng Biden administration at noong nakalipas pang mga administrasyon. Pero ang pinakamatindi talaga, dahil yan ang pangako niya noong nangangampanya pa siya na mas lalo nilang paiigtingin ang paghahabol doon sa mga illegal aliens sa US at ipatapon sa kanilang pinanggalingang mga lugar. So paalala po mga kaibigan sa mga kaibigan at followers natin sa Radyo Pilipino UK, paalalahanan ninyo yung mga kamag-anak ninyo at kakilala, kaibigan, na nandyan sa US na walang papel. Ang advice na ibinigay nitong si Ambassador Jose Manuel Romualdez, marami daw palang mga PhilAm lawyers, Filipino-American lawyers, na nakahandang tumulong magbigay ng advice at tulong sa mga Pilipino, mga kaibigan, na walang papel dyan po sa Amerika. Binibigay ang mga advices na ito ng mga PhilAm lawyers sa mga kababayan natin dyan po sa mga konsulada at embahada ng Pilipinas dyan po naman sa Washington DC mga kaibigan. So huwag ko kayong mag-atubiling lumapit dyan sa mga Filipino-American lawyers na nakahandang tumulong sa inyo para magkaroon kayo ng legal na papel na manatili dyan sa bansang Amerika. Kung hindi sila makakita ng mga PhilAm lawyers na nagbo-volunteer, kumuha daw ng abogado ng maaga. Mas maaga, dapat noon pang hindi nanunumpa itong si Donald Trump as US President, dapat doon inasikaso na. Dahil ang karamihan daw po sa mga kaso mga kaibigan, kaya nagiging illegal ang karamihan sa mga Pinoy sa Amerika, meron silang work permit pero hindi daw nila inaasikaso.
Oh, yung work permit nila na pag na-run out na, kailangan dapat nilang i-renew, hindi daw inaasikaso, ang dami daw kasong ganyan. Diyan sa Amerika, so ang bagsak nila ay nagiging illegal. Naku, katamaran na yan, mga kaibigan, ano, para may chance daw kayo na maging legal, kailangan nung tumingin at magkagilap na kayo ng mga abogado na makakatulong sa inyo. At isa nga sa mga opsyon na sinabi ni Ambassador Romualdez ay yung magpunta po kayo sa Philippine Embassy, dyan sa Washington DC, dyan sa mga konsulada, meron dyan sa New York, at sa iba't ibang panig po ng Amerika, mga kaibigan. At sabi nga, nitong hindi nyo akalain to baka ayaw nyong maniwala, estimate lamang ito. Estimate ho ng Embahada ng Pilipinas na ang bilang daw ng mga Pinoy sa iba't ibang estado ng Amerika na mga walang papel o mga illegal aliens ay mula sa 300,000 pataas. Ganyan kadami yung estimate, mga kaibigan, ng Philippine Embassy sa mga kababayan natin na walang mga papel dyan sa bansang Amerika. 300,000 pataas. Halos kalahating milyon. Kung pataas, baka mahigit 1 milyon pa. Yung mga walang papel na mga Pinoy dyan sa Amerika. Nako, matindi ho na pag nakita nyo yung mga documentary noong unang termino ni Trump, President Trump yung ICE, yung ahensya ng pamahalaan na ICE, ICE, na naghahabol dun sa mga walang papel na naninirahan dyan sa Amerika, lalo na yung mga South Americans. Nako, heartbreaking, mga kaibigan. Maluluha ka, maaawa ka dahil kahit sanggol yung bata, talagang pinaghihiwalay sila ng kanilang mga magulang. May iwan yung bata, pinalalaya sa Amerika yung mga magulang. At may issue pa nga dito, mga kaibigan, na gustong ipawalang visa nitong si President Trump. Yung umiiral na batas dyan sa Amerika na kapag isinilang ang isang bata saan mang lugar dyan sa Amerika, at regardless of the status of the parents, pag ipinanganak ang bata dyan sa Amerika, automatic maging citizen yung bata. Regardless kung ano man ang estado ng kanyang mga magulang. TNT man yung mga magulang niya, basta ipinanganak saan mang lugar sa Amerika, automatic ay magiging citizen yung bata. Yun yung nais, mga kaibigan, na ipawalang bisa ngayon nitong bagong Pangulo ng Amerika, itong si Donald Trump, mga kaibigan. So sa mga kaibigan natin, mga followers, mga kababayan na nakikinig at may mga kasong ganito, kakilala dyan sa Amerika, itimbre nyo na sa kanila na marami daw palang mga PhilAm lawyers na nagbo-volunteer na gustong tumulong sa mga kababayan natin na walang papel dyan po naman sa bansang Amerika. Isang magandang oras po muli sa inyo. Mga gusto nyo mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang video. Good morning, everyone!